Bago po natin simulan, maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at shoutout po. Sa mga solid kong taga-subaybay, maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ay dinala tayo sa isang lungsod na tila bakas ng kahirapan. Isang batang babae ang nakaupo ang nagugutom. Habang may naaalala sa mga nagdaan na nangyari sa kanya, pinapakita na galit ang isang lalaki sa bata dahil sa paggalaw neto sa kanyang kagamitan, habang ang batang babae ay patuloy na humihingi ng kapatawaran. At magmula noon ay hindi pa siya nakakakain. Iniisip ng batang babae na mamamatay na siya sa kalagayan niya ngayon. Dahil ang mga taong namamatay sa mga slums, sa palagay ko walang sino man ang magtataka kung ako ay mamamatay. Tinanong niya ang kanyang sarili kung meron bang isang iiyak sa kanyang kamatayan. Sinabi ng nakatayo sa kanyang harapan na mukhang mamatay na talaga siya. Tinawag siya ng batang babae sa pangalan na Paul. Sinabi ng batang lalaki na si Paul na sa palagay niya hindi ito makakatulong, ngunit ibibigay niya ito sa kanya. Habang inaabot ang isang tinapay, tinanong naman ng batang babae kung saan niya galing ito. Sinabi naman ni Paul sa batang babae na sa simbahan ng pagtubos. Na pinagtaka naman ng batang babae kung ibig sabihin nun. Sinabi ni Paul na ang simbahan ng pagtubos ay bimisite sa slums o sa isang maruming bayan at namigay ng mga tinapay at tibig. Nagtataka naman ang batang babae sa narinig na libre at nagtanong ito kung meron ba silang inilagay sa loob ng tinapay. Itinangi naman ito ni Paul at sinabing bakit naman siya bibigyan ng ganun. Sinabi pa niya na ang boldadong lalaki sa kabila ay kinain ito at walang naman nangyaring masama. Sinabi naman ng batang babae na, ngunit ang lalaki na yun ay kumakain ng kahit ano basta ito ay libre. Tinanong naman niyang batang babae kung hindi ba siya naniniwala sa kanya. At totoo ang kanyang mga sinabi. Naisip kita, tutal, 1 linggo ka nang nagugutom. Tinanong naman ng batang babae kung ang simbahan ng pagtubos ay isang relihiyon. Sinabi pa niya na huwag niyang susuklian yon kapag hinihiling nila sa parte ng kongregasyon. Nagtataka pera ng babae na namimigay sila ng tinapay at tubang ng libre na walang anuman na kapalit. Sinabi naman ni Paul na huwag siya maniwala sa kanya kung ayaw niya. At pupunta siya mag-isa sa simbahan ng pagtubos. Sinabihan niya ang batang babae na siya ang mawawala kapag hindi siya naniwala sa kanya. At pwede niya itapon ang tinapay papalayo. Nag-isip-isip ang batang babae at tinawag niya si Paul. Sinong may pakialam kung meron mang lason ng tinapay o ang tubig? At wala namang pinagkaiba kung mamatay siya sa gutom o sa pagkalason. At kung patuloy nila ako mabibigyan ng tinapay at tubig, wala na ako pakialam. Kung masaklian man ako ng sumpa, 1 linggo na mula nang makabalik ako sa imperyo, halos nalinis na ang bakuran na nasunog, at binigyan ko ng sariling tirahan ang mga baliw na aso na bumalik ng walang babala. Kaya't ang natitira na lang gawin ay maghintay na tawagin ako ng emperador habang masayang nililibang ang buhay sa kaharian ng tao. Ang naisip ko, gusto mo gumawa ng panibagong dam sa Heart Territory. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung ilang pera at oras ang kakailanganin dyan? Habang si Dean ay namamroblema sa mga business, tinanong ni Dean kung sino ba ang una nag-report at sino ang maglakas loob. Sinabi naman ng butler na siya. Nang malaman ni Dean ay bigla na niyang inaprubahan ang papeles ng pagpapatayo ng dam. Sinabi pa niya na alam niya na mahahawakan nila ito ng maganda. Ngunit maliwanag na hindi tayo maaaring maging pabaya sa mga ganitong bagay. Hindi naman masama ang pagkakaroon ng bagong dam. At approved wika ni Dean. Kaya pala naalala ni Dean kung gaano kalakas ang kanyang butler at natatakot siya sa kanya. Iniisip niya na kahit casual siya dati nakikipag-usap sa kanya. Ngunit ngayon naalala niya kung papaano nilabanan ng butler ang 2 revolusyon. Kaya mas maganda kung lahat ng dokumento na ibibigay sa kanya ay aaprubahan na lang niya ito. Nang meron siya narinig na tila nag-aaway, sinabi ng isa na, kinuha mo ang lahat ng rasyon namin kahapon, at ngayon ay sinisira mo ang aming ari-arian, at tinawag niya itong bastardo. Sinabi naman ng isa na, galit ka ba sa ganyan? Ang liit mo, katulad ng inaasahan ni Dean. Ngunit ang estado ng Knight at ng Lofty Knight siguradong hindi magkakaisa. At makikita ang Knight na kinikwelyohan ang baliw na Knight habang galit at ang baliw na Knight naman ay nang-aasar pa. Sinabi naman ng butler na sa palagay niya ang kamahalan ay ginamit sila para ipadala kung saan man na misyon.
Napahawak na lang si Dean at sinabi ang mga Lofty Knights ay walang nang ibang ginawa. Sinabi ng butler na simula nang bumalik sila mula sa kanyang nasasakupan dapat na makatanggap na sila ng kautusan o misyon mula sa kanya. Ang trabaho lang nila ay tumambay at mga ensayo hanggang utusan sila. Sinabi ni Dean na bakit ang kamahalan ay muling ibinalik ang mga ito sa kanya. Iniisip niya na, namimiss niya ang demonic realm na kung saan ay wala siyang ibang ginagawa. Sinabi naman ng butler na ang kamahalan ay ginagawa ito dahil gusto niya ito ingatan. Nang bigla napatanong ni Dean na kung sino ang gumagawa ng kung ano ngayon. Tandaan mo ikaw ay napagod netong nakaraan na araw, sabihin mo lang sakin kung gusto mo muna magbakasyon, wika ni Dean. Sinabi naman ng butler na, "Oh, nako, hindi mo ako kayang tratuhin na parang nahihilo na ako, mapapag-alitan ako." Ngunit, tugon naman ni Dean. Sinabi naman ng butler na, "Hindi ba standard practice na ibalik ang family nights? Kahit na sila ay nakatalaga sa Royal Palace bago maiwasan ang panganib ng pagtataksil. Maliban kung ang kanyang kamahalan ay nagkaroon ng lubos na pananalig sa iyo, hindi siya obligado noong una." At si Dean ay napawaw, ma-interpret ako sa ganoong kahulugan, wika ni Dean. Ngunit iniisip ni Dean na muli lamang sila dinala dito dahil hindi nila magawang hawakan sila ng mga Lofty Knights. Hindi naman magiging maamo ang mga baliw na asong yon dahil lamang sila sa ilalim ng utos ng emperador. Anyway, bakit ang daming overdue na business na dapat asikasuhin? Ibinigay ko ang ari-arian ng heart sa emperador mula noong araw na iyon. Sinabi ni Dean na, kung talagang mahalaga siya sa akin, gugustuhin kong mabawi ng emperador ang lupaing ito. Na ikinabigla ng butler. Sinabi ng butler kung hindi ba siya nababahala sa balita. Ngunit ang kanyang kamahalan ay inilipat ang pagmamay-ari ng ari-arian upang muli lamang sa ilalim ng iyong pangalan. Aking Panginoon. At si Aret ay pinagpawisan ng malamig at sinabing wala siyang narinig na kahit ano. Emperor, wika sa isip ni Aret, sinabi naman ng butler na ang official na dokumento ay naririto lamang. Napahawak sa ulo si Dean at iniisip na dapat makahanap siya ng paraan upang maibalik ang estado ng heart. Mula sa kanya, naiinis siya at sinabing hinayaan ko itong dumausdos kahit na binigyan niya ako ng title of count at sinabi sa akin na ito ay para lamang sa layunin ng pagprotekta sa hangganan. Sinabi niya sa kanyang isip na, ayaw niya ang estado ng heart dahil marami siyang hindi magagandang naaalala dito. Maganda, hindi mas magandang sabihin na, pinakamasama. Sinabi ni Dean sa butler na hindi niya ito hahayaan na dumausdos, kailangan ko pagbayarin ang emperor sa pagbisita ko, wika ni Dean. Ay bigla may nagsabi at ipinaalam na ang Crown Prince at ang personal bodyguard ng emperor na si General Nemesis ay dumating. Na ikinabigla ni Dean na parang na warshock sa narinig. Nagtataka siya bakit sila naparito. Teka, ngunit ang general na si Nemesis ay hinahamak siya. Napaisip ang general na si Nemesis kung yun ba ang family portrait ng Familia Hart. Bagamat lumipat siya sa bagong Hart Estate, sa palagay ko dinala niya pa rin yun dito. Salamat sa paghihintay, wika ng boses at sinabing ihahatid sila sa reception room. Humingi ng pasensya ang prinsepe dahil sa pagbisita ng walang paabi, at meron siyang gustong bagay na sabihin sa count. At pinapakita ang pag-uusap ng prinsesa na si Althea at ang kanyang kapatid na Crown Prince. Sinabi ng prinsepe na nabalitaan niya na ang Honorary Count ay inambush at dinakip ng mga Revolutionary Army. Ang pananambang na yun ay buhay na buhay. Count Hart, wika ng prinsesa na bakas ang pag-aalala. Tinanong naman siya ng prinsepe na bakit parang nagtatampo ang prinsesa. Sinabi ng prinsesa na sa palagay niya ang ayaw na siya makita ng Count Hart. Alam niya na tapos na lahat ng kanyang ginawang effort dahil sa nangyari. Hindi ko akalain na ang iyong mga pagsusumikap ay nagkakahalaga ng marami, sa una palang wika ng prinsepe at tumayo ang prinsesa at galit na tinanong ang prinsepe na, aminin mo na, hindi ba ako maganda? Wika niya na ikinagulat ng prinsepe upang maibuga niya ang kanyang iniinom na tsaa at ipinahayag niya na siya ang prinsesa at kailanman hindi niya ginawa ang mang-akit sa buong buhay niya. At tila ang prinsesa ay umaarte at sabay sabing kaya wala siyang karanasan, ngunit hindi ko sinasadyang magdulot ng ganitong kaguluhan. Nabiglang nagsuka ng dugo si Count Hart. Sinabi naman ng prinsepe na hindi siya ang dahilan noon. Ngunit sa isip ng prinsepe sinasabi niya na bagamat inihagis mo ang iyong sarili sa kanya ng buong lakas. Sinabi ng prinsesa na dapat siya humingi ng tawad.
Tinanong naman siya ng prinsepe kung pupunta ba siya ng personal. Sumang-ayon naman ang prinsesa. Ngunit hindi pumayag ang prinsepe sa gusto ng prinsesa. Ngunit sinabi ng prinsepe sa kanyang isip na hindi kita pipigilan sa anumang bagay. Ngunit ito ay ipinagbabawal. Sinabi pa niya na, kapag pumunta ita sa count at nanggaling sa kanya ang utos o kahit ano pa man ito ay magiging isang skandalo. Ngunit sinabi naman ng prinsesa na okay lang sa kanya iyon at kung magagamit pa niya ang iskandalo upang maging dahilan upang makasal siya sa count na si Dean. Alethea wika naman ng prinsepe. Sinabihan siya na hindi niya mahal ang count, Hart, na ikinabigla ng prinsesa. Ito ay isang imahe lamang na kanyang ginawa upang lokohin ang salita. Sinabi ng prinsesa na kahit siguro hindi ko siya mahal. Para sa kapakanan ng maharlikang pamilya, kaya ko siyang magustuhan. Kung ipapakita mo sa kanya kung gaano ka logical. Pagdududahan ng iyong pagiging dumb o tanga na prinsesa. Kahit na kung gusto mong huminto, tatanggapin ko ito ng bukas na mga bisig. Sinabi naman ng prinsesa na okay lang kahit anong mangyari basta magkadikit tayo. Dahil ang mga maharlika ay nagkakagulo na tungkol sa kung sino ang magmamana ng trono. Sa kabilang banda ang plano ay pumalpak na. Patungkol kay Count Hart, nasabi ko na ang nararamdaman ko sa kanya. At alam na ng lahat ito. Kung mayroon silang mga mata, hindi sila mangangahas na hangarin siya. Kung magagawa natin natali ang talento tulad ng honorary Count Hart, sa royal family, hindi sa emperor, at hinawakan ang ulo niya ng prinsepe. Brother wika ng prinsesa. Sinabi naman MJ Prinsepe na oo sigurado ako meron kang rason para sa lahat dahil mayroon kang magandang pagkaunawa. At alam ko na ilang beses ko na ito sinabi sa iyo ng paulit-ulit ngunit sasabihin ko pa muli ito sa iyo na pwede ka mag-quit kahit na anong oras mo gusto. Ngumiti ang prinsesa at nagpasalamat sa prinsepe. At sinabing speaking of which pwede mo bang alamin kung ano ang nararamdan o tingin para sa akin ng Count Hart? Ha, ano, bakit ang iyong conclusion ba ay hindi tama pagtatanong ng prinsepe? Sinabi naman ng prinsesa na ito ang magiging mahirap na kalagayan. Kung ang mahalagang talento ng emperor ay sasama ang loob sa nangyaring insidente tama ba? At sa kasalukuyan, alam ko na nandito kami upang malaman kung ang nagawa ng prinsesa ay hindi ikinasama ng kanyang loob. Ngunit nandito na rin lang. Tiyak na ay re-recruit kita para sa emperor ngunit si Dean ay pinagpapawisan peren at napamura iniisip niya na bakit sila ay naririto. Bumati si Dean Hart sa future ng empire na si Elpidias de Serra ang crown prince. Sinabihan ni Elpidias si Dean na umupo na at humingi ito ng tawad dahil dumating sila ng walang paabi. Nagpasalamat naman si Dean at nagtanong kung ano ang kanilang ipinunta dito. Sa kanila, sinabi ng prince na naririto siya dahil kailangan niya itong makausap. At ang general ay meron hiwalay na rason sa iyo. Ngayon ang lahat ang parang abala bibilisan na lang natin eto wika ni Elpidias at napatingin sa isa't-isa't ang general at ang Count Hart. Iniisip ni Dean ang mga titig sa kanya ng general na tila ay tumatagos bakit ang general ay lubos siyang kinaayawan. Hindi naman sa ayaw niya sa akin sinabi ng Crown Prince na bago ang lahat ay gusto niya humingi ng paumanhin. Tinanong naman ni Dean kung ito ba ay tungkol sa biglaan niyang pagbisita at sinabi niya na okay lang siya. Sinabi ni Elpidias na yun nga ngunit ang totoo na tinutukoy niya ay ang nagawa ng prinsesa sa kanya sa may piging at naalala ni Dean ng sanggaban siya ng prinsesa. Sinabi ng prinsipe na ang prinsesa ay kanya ng pinagalitan kay hindi na ito muli pang pangyayari kahit kanino man. Sinabi naman ni Dean na yan ay bagay na walang kwenta kaya dapat huwag na silang himingi ng tawad sa kanya. Ganun ba wika ni Elpidias na tutuwa naman siya sa kanyang mga narinig. Napaatras ako ngunit hindi ito ang unang pagkakataon at ito ay isang pagpapakita ng epekto kaya hindi ko pwede magalit. Sinabi ni Elpidias na sa totoo lang meron siyang pabor na gusto sabihin sa kanya. Sa isip naman ni Dean na sa wakas ay sasabihin na niya ng diretso. Sinabihan niya si Dean na kung okay lang ba sa kanya. Iniisip naman ni Dean kung ano ang hihingi na pabor ng Crown Prince sa kanya. Sinabi ni Elpidias na kung naisip ba niya na maging kaibigan niya siya. At nagulat naman si Dean sa sinabi ng prinsipe. Sinabi naman ng prinsipe na gusto niya na mapalapit sa kanya. Ngunit hindi niya ito laging nakikita o nakakausap dahil napakaabala neto sa maraming bagay. Tinanong naman ni Dean na pumunta ba siya dito upang sabihin lamang yan sa kanya. Sinabi naman ng prinsipe na ang titulo ng Crown Prince ay napakabigat para sa kanya.
Para sakin gawin mo ito pakiusap hindi man lang ako makabisita sa isang taong gusto kong maging malapit. Kaya narito ako at ginawang dahilan ng nangyari sa piging ang ganitong uri ng panukala ay awkward ba para sa iyo? Dagdag pa ng prinsipe. Iniisip naman ni Dean na, anong klaseng obvious na tanong yan? Walang paraan na tatanggapin ko ang ganoong kabagsik na panukala. Paano ako maglalakas loob ng? Ngunit napahinto siya sa kanyang iniisip at nakita niya si Nemesis sa gilid na tila may inilalabas na killing intent o bloodlust. Kaya kahit nahihiya sinabi ng marahan ni Dean na isang karangalan para sa kanya na maging kaibigan ng Crown Prince. Sinabi naman ni Dean sa kanyang isip na parang papatayin siya kapag tumanggi siya sa alok. Anong klaseng katapatan dagdag pa niya? Masayang sinabi ng prinsipe na simula ngayon ay magkaibigan na sila. Sumang-ayon naman si Dean dahil wala na siya magawa. Sinabi ng prinsipe na gagawin niya ang lahat upang lalo pa silang maging malapit sa isa't isa. Pakaisip mo naging kaibigan ako ng pinakamahalagang tao ng emperor natutuwa ako wika ng prinsipe. Lupaypay naman sinabi ni Dean na isang karangalan. Iniisip ng prinsipe na bakas sa mukha ng count ang pressure ngunit hindi siya nagawang tangihan neto. Alam ko na hindi siya katulad ng sabi-sabi na wala siyang puso. Tunay ngang napakasaya ko at kami ay napalapit sa isa't isa. At si Aret naman eto ang na-imagine niya, na sinasabi ng Crown Prince na bisitahin siya sa Royal Palace at makipag-spar at uminom ng tsae at makipagkwentuhan ng maganda. Ang di niya alam ay MP Lights lang ang gusto inumin ni Dean Hart wala nang iba. Sinabi na ng prinsipe na ngayon nasabi na niya at narinig na niya ang gusto niyang masabi at marinig ay aalis na muna siya. Ngunit si Aret ay tila may balak pang tumanji ngunit huli na ang lahat. Sinabi naman ng prinsipe na hindi na. At ngayon sa palagay ko marami ka pang oras mag-usap muna kayo ng general. At nagpaalam na umalis ang prinsipe sa general. Sinabihan naman siya ni Nemesis na maging mapayapa sana ang kanyang paglalakbay. Habang si Dean tila parang gusto pang pigilan ng prinsipe. Sinabi ng prinsipe na inaasahan niya na magkikita muli sila ng kanyang kaibigan na nakangiti pa. Habang si Dean sinasabi sa isip na wag siyang iwan mag-isa kasama ang general. At naiiyak na siya at iniisip kung ano ang kanyang sasabihin. Tinawag siya ng General Nemesis ng Honorary Count Dean Hart. Napakatagal na ng panahon mula nang magbatian at magkita tayo ng ganito. Na ikinagulat ni Dean. Sinabi naman ni Dean na, matagal na kung paano ka nag-iingat. Sinagot naman siya ni Nemesis ng pagkatapos. Hindi kita magtatagal dahil abala ka, nais ng kamahalan na ibigay mo ang kawal mula sa revolusyonaryong hukbo na iyong nabihag. Ang dahilan ay ang kaniyan pagkakakilanlan at walisin ang kanya base natural na pwede kang tumanji dahil ikaw ang siyang nakahuli rito. Iniisip no Dean na nagpapasalamat siya dahil agad tinumbok ng general ang gusto niyang sabihin sa kanya. Hindi ko kaya panghawakan ng usapin sa tao na ayaw sa akin. Sinabi naman ni Dean na hindi naman sa ganon at ibibigay niya ito at sinabihan niya ang general na sasamahan siya sa Revolutionary Army na nag-uli niya. Ipapadala ko siya at magpahinga ka na sa isip naman niya. Itong tao na ito wika ng general. Tinali ko na siya kaya pwede mo na siya kunin kahit ngayon pa. Sinabi ng general na 3 ang nag-ambush sa kanya at 2 ang namatay. Sa palagay ko ang isa ay ang ni-report na namatay sa pagsabog. At ang iba pang namante ay hindi na natukoy. Sinabi naman ni Dean na pasensya na ngunit ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Dean Hart alam mo ba kung papaano ang tao na yon ay namatay? May rason upang ang isang tao ay hindi ko magustuhan. Sa pagmamasid ko sa iyo mula ng 8 taon na. Digmaan, may nalaman ako patungkol sa iyo. Ang totoo sa likod ni Dean Hart na nagpapalit ng personalidad. Na naalala ng general ang nakaraan. Unang pagkakataon lang na ang isang nobles na kunin at ipadala sa digmaan bilang isang ordinaryong mandirigma. Mula nang ipinadala siya sa aking unit wala akong naitulong sa kanya ngunit napansin ko siya. Hoy okay ka lang ba wika ng general sa batang Dean Hart, na mapapansin na puro bote ng MP lights ang nasa kanyang paligid. Ang bata na napakahina upang makasurvive sa war zone ay pinili ang kalupitan bilang kanyang survival na paraan. Ang paraan para sa kanya para makasurvive ay pinili niyang maging isang brutality na tapusin ang buhay ng iba, kaya nabaliw siya. Sinabi ng general na 3 araw na mula noong ito kakailangan mo ng matauhan.
Sa isip naman ng General na hindi na niya namamalayan ngayon. Ito ba ang pamamaraan mo sa pag-survive walang sisisihin sa iyo para dito? Ngunit ngayon gumawa ka ng desisyon kailangan mo rin tanggapin ang pagkakasala na darating sa iyo. Ang bata na pinahihirapan ng pagkakasala pagkatapos ng mga pakikipaglaban. Pasensya na ano ang iyong sinasabi. Wika ni Dean Hart. Sa wakas ay nagpa siya na hatiin ang kanyang sariling pagkatao. Sinabi ni Dean sa General na kung nag-aalala siya sa kanyang pinsala. Sinabi naman ng General na hindi. Ang nakaraan na pakikipaglaban. Wika ng General. Hindi, dahil nakapag-switch on demand siya ay mas tamang tawagin itong kanyang nature. Ngunit sinabi ni Dean na may matalim na titig sa General na wala siyang alam sa kanyang sinasabi sa una pa lang. Sa dalawang kalikasang ito, sinabi ni Dean na, masyadong nakakapagod, kaya hindi ko na naaalala ang lahat ng detalye. Ngunit mula nang makasurvive ako na hindi man lang pumapatay ng kahit isang kalaban nakakamangha na ako'y swerte. Swerte. Pagtatanong naman sa isip ng General. Iniisip din ng General na, hindi mo man lang maisip ang pagkakasala na dapat harapin ng isang tao. Pumili ka lang ng matinding paraan para makatakas, at bumalik sa kasalukuyan. Sinabi ng General na, hindi, hayaan kong ilagay ito sa ibang paraan. Paano namatay ang isa? Maaalala mo pa ba? Nagtataka ako kung hanggang kailan niya magagawang lokohin ang sarili niya. Nagawing bulag ang kanyang mga mata sa sarili niyang mga ginagawa. Hinahanap kita mula nung naging nakakadiri ka na sumuko sa pagiging isang tao. Sinabi naman ni Dean na ang tinutukoy ba niya ang isa pa. Sinasabi naman sa isip ng General na, pero kung pipiliin mong hindi baliwalain hindi ka tulad noon. Gagawin ko. Sinabi ni Dean na may nangyari sa kanya sa mga oras na iyon kaya hindi niya alam ang iba pang mga detalye. Sa aking narinig pinaghiwa-hiwalay siya ng mga ligaw na aso. Sinabi naman sa isip ng General na, akala ko siguro, at tumalikod na ang General at sinabing, kung gayon ay aalis na ako. Alam ko na ikaw ay napakaabala kaya wag muna ako ihatid palabas. Sinabi naman ni Dean na may paggalang sa General na maging mapayapa sana ang kanyang paglalakbay. Sa isip naman ng General inaasahan na niya na walang nagbago sa kanya. Sinabi naman ng isang boses na ang wild dogs ay nasa Hart County. Sigurado ako na siya ang pumatay sa isang bastardo. Malamang na ginamit niya ang maginhawang katangian niya upang gawin ang gawa. Ang kahinaan ng isang taong umaako sa mas mabibigat na responsibilidad ay maaaring humantong sa mas malaking kapahamakan. Wika ng isang boses na mapapansin na may nakatayo. At iniisip ng General na ang dahilan kung bakit Dean Hart ay ganap na mapanganib na mga elemento. Kaya bakit kamahalan? Panatilihin si Dean Hart sa kanyang tabi. Samantala si Dean Hart ay napapaisip. Gising ka na, wika ng butler. Sinabi ni Dean na katulog siya dahil iniisip niya na ipahinga muna ang kanyang pag-iisip. Ngunit sa loob ni Dean ay natakot siya sa pagdating ng butler. Tinanong niya ang butler kung naghintay ba siya ng ganun katagal habang siya ay natutulog. Sinabi naman ng butler na hindi naman ganun katagal. Wala akong alam kung kailan nawala ang iyong malay, wika ng butler. Sinabi naman ni Dean na okay na siya at kailangan lang niya ng konting pahinga. Sinabi naman ng butler na tatawagin niya ang kanyang doktor kung sakali. Sinabi ng butler na sinabi ng doktor na ang katawan niya ay napakahina at laging bumabagsak sa pagod. Ngunit si Dean ay inaasahan na ito na ang kanyang dugo ay tumataas netong nakaraan na araw. Ang butler ay may gustong ipanukala sa kanya. Tinanong naman ni Dean kung ano ito. Sinabi ng butler na bakit hindi niya pangunahan ng Lofty Knights sa expedition na paglupig ng mga monster. Sinabi naman ni Dean na magandang ang kanyang naisip. Sinasabi naman sa isip ni Dean na ang mga Lofty Knights ay sari-saring gulo ang ginagawa nila dito at doon. Sigurado ako mas magiging kalmado sila kung mauubos nila physical energy nila, di ba? Hindi naman dahil sa tingin ko unfair na ako lang ang nagsusumikap. Sinabi naman ng butler na, akala ko hindi ka papayag ka. Dahil may mga halimaw malapit sa border ang estate, ipapadala ko sila sa lugar na yon. Nakiusap naman si Dean sa butler na ipadala na sila sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Sa isip ni Dean sa wakas ang mga mad dogs ay mawawala na sa kanyang paningin at makakahinga na siya ng maluwag. At ang naiisip ni Dean, expectation, count halos nasa hangganan na tayo, wika ni Lian, versus reality. Nguwat bakit?
Ako ang nadala, at dyan po muna natatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.